Ay magte-testimony bilang paalala muli na ako ay isang lingkod ng Diyos na hindi ligtas sa lahat ng pagsubok na ating nararanasan sa mundong ating ginagawa. Dahil ikaw at ako ay taong nanilikha niya. Alang exception sa mga pagsubok, sakit, karamdaman. At isa sa testimony ko, ako ay isang linggong naratay nang ako ay nagbahagi sa social media dahil ako ay as a vlogger, pastora, as a businesswoman, marami tayong ginagalawan sa mundong ito. Isa sa hindi ko maiaalis ay ang hindi ihayag ang kabutihan ng Diyos. Isa sa hindi ko iaalis ay yung maghayag ng salita ng Diyos. Ang isa sa isinare ko, malamang napanood nyo na ito, it's about faith. Ano nga ba ang faith? Pananampalataya. Ito ang akin na topic at marami akong natuwa dahil mayroong mga nag-share ng Word of God na aking sinare na about pananampalataya. And after that na ako ay nakapag-share sa social media, sa aking lahat ng TikTok account, YouTube channel, and then sa FB page, dahil as a vlogger, ikakalat ko ang salita ng Diyos, anuman ang mangyari sa ating buhay. Ngunit after na ako ay nag-share ng ganon, ako ay binigyan ng sakit. It's really spiritual battle. It's not ordinary sakit. Ang kalaban ko ay ang demonyo. Amen po ba? Dahil nag-test ako ng ihi, normal. Nag-test ng dugo, normal. Nag-test ng ECG, normal ang heart ko. Normal ang BP ko. Everything is okay. Nag-x-ray ako dahil baka daw ako ay merong something na may ano sa baga. Kaya siguro ako ay isang linggong nakaratay na laging may sakit. Pero ito ipatutotoo ko sa inyo. Kapag tayo mas lalong nagmamahal sa Diyos, doon gigil na gigil ang ating kalaban. Doon siya lalong hindi mapakali. Bakit? Sayad ka, sabi mo sa katabi mo, you are the precious soul in the eyes of Jesus. Ayaw niya na makapaghasik ako ng magandang balita sa social media o maging sa personal ng aking ginagalawan sa mundong ito. Nung ako ay nagkasakit, humingi ako talaga ng spiritual prayer. At talaga namang ito ang for the first time na aking naranasan na ilalantala mo sa inyo dahil ito'y naganap talaga sa buhay ko. Humingi ako ng prayer, battle, kasi hindi siya pwedeng panalangin sa Tagalog. It is a spiritual battle. Demons and God ang kailangan magtunggalin dyan. Humingi ako ng prayer kay Bishop Dante Venus. Thank you so much, Bishop Dante. Humingi ako ng prayer kay Pastor Sidious Venus. Thank you so much. Sa mga Father Spiritual, napakahalaga na meron tayong spiritual. At kay Pastor Seni, at kay Bishop Nico Concepcion, magamat sila nasa Australia noong time na yun. Sabi ko, ate, I need your prayer. I need a spiritual battle. Hindi sakit ang kalaban ko, demonyo. So, may mga discernment spirit ang mga man and woman of God. Dahil yan ay nakalagay sa Biblia, mayroong mga gift yan na nakikita nila yung mga battle ng mga kaluluwa, ng mga spirit of demons. So, nag-pray si Doña Sally, ang aking sister, sa dugot lamang ko, totoong kapatid yan, spiritual sister ko rin yan, at kay Bishop Nico Concepcion. Salamat sa kanila. Noong time na yon, nilangisan ako. Ni Bishop dati, 2 beses sila nag-pray sa akin. Sabi ko, salamat. Bagamat nakapag-disturb ako sa kanila, sabi nila, walang anuman yun. Kasi kapag lingkod ka ng Diyos, every time na ang mga kapatiran mo ay may battle of the spirit, na may kalaban ng warrior ng gawa ng demonyo, naniniwala ba kayo, you are the
army of God. So, isinut ko yung armor of God sa akin mula ulo hanggang talampakan. Nakita nila ako ay sumukulang. The witchcraft ang ibinigay sa akin ng demonyo. Saan ka nakaranas na nagpunta ka na ng Secret Heart? Nagpunta ka na sa Santissima Trinidad Hospital? No findings. You have no sick. And what that time na yun, sabi ko, sweetheart, hirap na ako. Yung mula ulo ko hanggang talampakan ay parang sinusunog. Alam niyo yung idinarang kayo sa steamer? Na gusto mong umalis sa steamer, parang puto seko o puto puti na yung buong katawan mo ay tinutusok ng mga karayon. Pinakita ko kay Daddy, sweetheart, kita mo, tingnan mo yung isang ganito ko. May tusok-tusok na maliliit na karayon. Dito, namumuti siya, pero makikita mo yung tundok ng karayon. And then, tingnan mo ako yung kabila. Normal yung kabila. Pag dito na siya nanusok, masakit. Alam niyo ba, 3 days ako hindi pinatulog ng witchcraft. Pero dahil I am the woman of God, I am the army of God, hindi nagtagumpay hanggang ng kaaway. Ang sabi ni Bishop Dante, dahil ikaw ay ginagamit sa salita ng Diyos, maraming gustong tisanain ang katawan mo. Ngunit, sabi niya, Pastora Winona, sabi ni Pastora Cynthia sa akin, Pastora Winona, hindi niya pwedeng kikiling ang buhay mo. Sapagkat si Lord ang may-ari ng buhay mo. Palampakan namin natin kami. Yun ang isa sa pinagpapasalamat ko. Pero kung ako ay ordinaryong tao, we have no power on the Spirit of God. Did you think makakaya ko yun? No. Malulupay-pay ako. At hindi ko mapagtatagumpay ang witchcraft na yan. Dahil ako ay binindis na ng banal na Espiritu Santo at binalutan ng banal na dugo. Ang mga pisala ng demonyo na yan, hindi na siya makakapalig sa akin. Sapagkat siya hinapos na ng Diyos. At kung wala na siya karapatan na muling gawin sa katawang ano. Kaya, glory to God, after the battle of the Spirit, after the prayer of the mga bishop and the man and woman of God, now andito ako tumatayo. Kaya kapatid, hindi tao kalaban natin. Demonyo. Sumanib siya, babae ang gumawa sa akin. 2 babaeng witchcraft ang nakita ni Bishop Dante at Cynthia Perez. Kitang-kita nila ang pagpuksa sa katawan ko. At nakita, glory to God, after na ganung pagsubok, alam mo nakita nila? Nakita nila ako na nagsasalita sa TV station. Palaparan nga po natin ang Panginoon. Nakita nila ako na nagsasalita sa radyo. Amen po ba? Sabi po, Lord, kaya wala ang witchcraft, gusto akong patayin. Dahil ilalathala mo ako sa TV station, ilalathala mo ako sa radio station. Wow! It's so amazing favor of God. Amen po ba? Na isang tulad ko, gagamitin sa TV station, gagamitin sa radio station, na inihahanda na pala ng Diyos yung aking pag-guest sa TV station, pag-guest sa radio station. Bakit? Nakita ni Lord yung boldness ko sa paglilingkod sa Kanya. Na kahit ako'y businesswoman, we have time to hold my spirit to grow and grow para dito sa ministry ibinigay ng Diyos. Amen po ba? Isa sa idinadalangin ko, maging marami tayo because of what? Yan ang gusto ng Diyos. Dumami tayo. At yun ang ayaw ng demonyo. Kaya kaming mga head dito ay ginagawa niya ng sakit. And glory to God, wala akong TB, wala akong sakit sa baga, wala akong infection sa dugo, wala akong infection sa ihi. Lahat ng test
It's normal. Ngunit na-detect, gawa ng demonyo ang sakit na ibinigay sa akin. Kaya palapakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya God is the healer. Mapagtatagumpayan natin lahat. At ang sabi ni Pastor Dante, ni Bishop Dante, gagamitin ka sa malawakang iglesia. Gagamitin ka sa mga churches upang ipatutuo mo yan na anumang gawa ng witchcraft. Kapag ikay lingkod ng Diyos, hindi ka niya pwedeng patayin. Ngunit kitang-kita ko, pinakita ko kay Daddy, habang binabanatan ako ng witchcraft, bumubukol. Yung, alam niyo yung bukol na laman, umiikot siya. Tingnan mo nga ako, umiikot. Tingnan mo nga ako yung mga pamumuti ko. Panitusok na karayong yan. Awang-away asawa ko. Ikaw mo naman mula 7 to 24 hours wala kang tulog, 3 days. Pinahirapan ako ng todo. Pero nakita ni Bishop Dante, sobrang nahirapan yung dalawang magkukunaw. Subuko at ang sabi din na nila ulitin. Palapakan natin ang Panginoon Jesus. Amen po ba? Mismong demonyo, sumuko. Bakit? Kung paano si Hope, inalaw ng Diyos, di po ba si Hope, kilala nyo? Isang lingkod at tapat ng Diyos na binigyan ng lahat ng sakit, etong karamdaman. Ngunit, ano sabi ng Panginoon? Huwag mo siyang papatayin. Dahil ano ko siya? Naiyak ako. Ano sabi ni Lord sa witchcraft na dalawang umatake sa akin? Huwag mo papatayin si Winona. Huwag mo papatayin. Alam ko siya. Kaya sabi ko, Lord, katulad ako ni Hope. Nakaranas ng sakit na kakaiba. Pero Lord, salamat. Binalaan mo ang demonyo. Huwag mo siyang papatayin. Anak ko si Winona. Inalathala ko siya sa TV station at radio. Ipagmamalaki niya ako saan man siya pumuntang bansa. Sapagkat anak ko si Winona. Lahat tayo anak ng Diyos. Amen po ba? Sa mga nakikinig sa buong bansa, anak tayo ng Diyos. Isang puso niya. Ano mang pagsubok, kamatayan man yan o sakit, anak ka ng Diyos. Hindi ka niya hayaang mamatay. Sapagkat ikaw at ako, may misyon sa mundong itong ating gagalawan. Hindi tayo mabubuhay ng wala lang. Mabubuhay tayo na nagmamahal sa lahat ng tao sa mundong ito. Mahalin natin ang kanilang kaluluwa. Dahil ang demonyo ay hindi tumitigil para pumatay, magnakaw at sumira ng pamilya. Ngunit narito ang Diyos. Bubuuin ang pamilya mo. Narito ang Diyos. Yung sakit mo, pagagalingin. Narito ang Diyos. Kung mamamatay ka, bubuhayin ka ng Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos, mga kapatid. Isang malakas na malagpag ito, patutuo ko sa buong mundo ng aking ginagalawan. Patutuo ko ito habang buhay sapagkat pinaranas sa akin ni Lord. Mahal niya ako. Hindi niya ako iiwan ano man ang mangyari sa aking mundong ginagalawan. Sapagkat nakikita niya, hindi ko sinasayang ang buhay ko para magpayaman. Hindi. Lord, sabi ko, Lord, payamanin mo kami. Ngunit itutulong namin ito sa mga karapat-dapat tulungan. Ibabahagi namin ito sa mga feeding program. Magpapakain kami sa mga street children. Magpapakain kami sa mga barangay-barangay. Yun ang mission namin kung bakit kami nagsisikap sa company namin. Kung bakit kami nagsisikap na makaipon para makatulong. Sapagkat ang pera, baliwala yan kung wala tayong natutulungan. Sapagkat ang blessing maging pagpapala tayo para sa iba. Kaya po ba? Palampakan natin ang ating Panginoon. Pasensya na si Pastor Rolly ang speaker. Ito ay testimony lang. Ayan, tinatawagan ko na po ang aking buting asawang pogi na si Pastor Rolly Pino. Salamat po. Glory to God! Amen po ba? Ito pala kasi palangkas sa ating Panginoon.